Namiss ko yung mga ganitong bago. So, guys, welcome again sa Aristocrata Studio, ang YouTube channel kung saan natututo tayo kung paano tayo lumakas, di ba? Yung mga technique. Basta manood lang kayo manood, matututunan nyo kung paano kayong lalakas gumastos. Shoutout muna natin yung Bulacan Half Marathon. So, sasali tayo sa event na to sa February 16. Ang organizer nito ay Team Malofit and Perfect Fit. So, may pwesto yan sa harapan ng Walter Mart Plaridel. So, kung gusto niyo mag-register, punta lang kayo sa Perfect Fit. Sa Pinoy Fitness, actually, naka-advertise yung event. So, punta lang kayo dun sa Pinoy Fitness na website. Tapos, check nyo yung mga events na mangyayari sa Feb 16. Hindi ito sponsored, ah. Wala lang, gusto ko lang shoutout. So, itong Vamos na cup, doon ko rin nabili. Ano bang gagawin natin today? So, meron tayong i-unbox. So, meron tayong tropa na actually may pinadala siyang item kanina, may pinalalamove siya. So, ang sabi niya, pre, okay lang ba i-unbox mo yung item tapos gawin mo ng short review tapos i-upload mo sa YouTube. Okay, ito yung item. Pinalalamove niya sa akin kanina. Okay? Naka-plastic pa. Tama na yung satsat. I-open na natin. Hindi ko alam kung ano to eh. Basta pinadala lang niya. Sabi niya, i-unbox ko raw. Hindi daw niya sasabihin kung ano laman para ma-surprise ako. Wow! Kita niyo ba? Kitang-kita ko eh. Garmin Edge 1050 or 1050. Ito yung latest na bike computer ng Garmin. Grabe. As usual, ang ganda ng box niya. Hard box. Namiss ko yung mga ganitong bago. Oh my God. Grabe, big time naman itong ano. Nung nagpadala. Ito na yung head unit, guys. Wow. 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 Wow, ang ganda. Grabe. Guys, sorry, hindi ko masyadong... Iba yung ganda niya sa actual, oh. Grabe. So, ito yung malapitan niya. So, may mga straight na line dito. Tapos, gray to. Tapos, ito yung charging port. Ang alam ko, Type-C na yan. Okay. Tapos, meron siyang... Yung isang kakaiba dito, meron siyang speaker. Grabe, pag tinignan mo ng... Oh my God. Grabe. Parang ayokong buksan. Ayaw buksan. Parang ayokong i-on. Ang ganda. So, halos 6x12. Ang laki. So, 161 grams yung timbang nito. So, kung medyo weight conscious ka, hindi to bagay sa'yo actually. Grabe. Sa totoo lang, pag open ko, sobrang ganda ng itsura niya. So, andito yung mga mount niya na pwedeng ilagay sa stem and sa handlebar. So, meron siyang lace. Yung importante. Yung Garmin lace. Tapos, meron siyang kasamang USB Type-C na cable. Tapos, syempre, yung Barfly na mount. Yan. Woo! Shit, ang laki, parang cellphone. So, yung mga nabago dito sa bagong Garmin na to, na 1050, ito yung top of the line basically. So, may sinundan pa to yung 1040 na solar. Ito, wala tong solar panel eh. Pero ang alam ko, ang battery life nito kapag connected lahat ng gadget, for example, power meter, heart rate monitor, connected sa cellphone, pa cadence sensor, at kung ano pa, pati yung Di2 kung connected siya, ay kaya niya ng 20 hours. Pero kung naka-power save ka, ang alam ko kaya niya ng mga hanggang 70 hours. Wow, ang ganda, ang kintab! Garmin. 64% yung battery niya. Okay, loading. English. Grabe, ang ganda ng touch niya. So, ito, meron na siyang i-pair mo siya sa phone. So, kukuha na natin ng camera para ma-pair siya. So, ganyan na siya kadali. Alright, so, na-sync na natin or na-connect na natin dito sa Garmin Connect itong
bago nating bike computer. Ay, bago natin. Itong bike computer na pinadala sa atin, yung pinahiram sa atin. Scroll down to accept. So, okay, accept daw. Want to learn the basics of your edge? So, siguro skip na lang muna natin to. Yun! Eto na guys. Gravel, may gravel na option. Tour. Indoor. Mountain. So actually, kanina nung sinesetup ko siya, inad ko na yan. Tapos pansin nyo, nagbiblink na yung mga power meter, heart rate, monitor, cadence sensor sa taas. So kasi, since sinink ko na siya, ang nangyari, sinave na niya yung previous setting ko sa bike computer. So most likely yung mga sensors nandito na. Ayun o, nakasave na yung mga serial number ng mga sensors. Guys, ang unang napansin ko, yung touch response niya ang ganda, parang cellphone. Para ka na gumagamit ng iPhone, parang ganun. So, meron siyang navigation, may menu. Wow. Kita niyo yung screen? Sobrang vivid, no? Grabe. Ang linaw. Okay, inap ko para makita natin. So, may compass siya. Galing, may compass, oh, kita niyo? Nice. Calendar. So, alam niyang Saturday ngayon. Group ride. May code. So, kung gusto mo mag-group ride, lalagay mo lang yung code dito. Then, lahat ng kasama mo sa ride na naka-Garmin din, i-enter lang nila yung code. So, basically, makikita niyo na yung actual location ng iba. So, maganda rin yun para pag may emergency, kita niyo yung location. Notifications. May weather. So, pwede nating baguhin to. So, pwede mong kuwari gusto mo yung training calendar, lagay mo sa taas. Ganun. So, weather. So, pwede pa tayong mag-add. Power. VO2 max. Wag na power. VO2 max na lang. Recovery time. Lagay natin. Event. Sunrise. Fitness age. Gusto ko makita yan. Training status. Cycling ability. Acute load focus. Okay, check na natin. So ayan, nandiyan na yan, back. So ayun, kita na yung cycling ability, mga dinagdag natin. Fitness age 41.5. grabe. VO2 max 48. So kita na. Wow, basically parang nilagay din niya dito yung laman ng Garmin Connect. Grabe. Okay, so mamimili ka naman dito kung ano yung gagawin mong ride for today. For example, doon tayo sa mga fave road. So, kung gusto mo namang mag-mountain bike and indoor, pwede rin. And of course, kung touring. Tapos gravel. Wow. Guys, puro wow yung madidinig nyo sa akin yan. Grabe, napakaganda. So, actually medyo mahal tong yung product na to. Pero actually, yung pag-unbox ko pa lang, ang masasabi ko lang, pag-unbox ko pa lang, kaya pala mahal to, di ba? Okay, so obviously touchscreen siya, nabubulok. Touchscreen siya, ito yung power button, ito yung lapse button, ito yung start button, okay? So yung likod naman niya, of course ito yung mount, ito yung charging port. Then, ito guys, may speaker yan sa ilalim. Bakit may speaker? Hey, grabe. Ito, sinasabi ko guys. So, for example, magra-ride tayo ng road. So, hindi pa yan nakastart try nga natin ikabit yung heart rate natin kung ma-check. So, kinonect natin yung heart rate monitor natin. Ayan, na-detect naman siya. Okay. So, for example, nagra-ride na tayo. Pag tinap mo yan, may makikita ka dito yung hazard. For example, click natin. Kung may nakita tayong aso, pwede natin i-click yung animal. No? Tapos, obstruction. Kung may nakatumbang puno. Tapos, kung madulas, tap natin yan. And ito, yung pothole. So, kung may nakita tayong butas dun sa karsada, para ma-alert yung mga kasama natin sa group ride, tatap natin yan. Di ba ang ganda? Tapos hazard yan. Okay. Grabe. Tapos ito pa isa. Ay, grabe.
So, bell. Ito yung isang na-intriga ko yan. Pag nag-bell ka, dinig nyo yun? Ang lakas! So, hindi mo na kailangan bumili pa ng bell. Okay? So, ito pala guys, pwede mo tong i-connect sa, for example, may DI2 ka. Connect mo sa DI2. Tapos, for example, instead na pindutin mo dito, doon na lang sa extra na button sa DI2. Yung nasa hood. So, isisync mo yan dito para doon ka napipindot. So, automatic, magbe-bell na siya. In fairness, ang lakas Wow! So, ito pala, kung gusto mong i-off, i-hold mo lang na matagal to. Yung nasa kaliwa. Tapos yan, sleep, power off, or lock screen. Okay, try natin itap ng isa lang. Ayun, nag-off siya. Pero naka-sleep mode lang yata yun. Ayun, connected yung heart rate monitor. Ang galing, di ba? Kasi suit natin Yan natin, ayun 73, 72 yung heart rate. Kaya mataas yung heart rate natin kasi sobra tayong excited. Ay, teka, mali. Home. Wow, grabe! Para kami ako na cellphone. Ganda. Ang ganda niya actually. Ano itong sounds? Yung volume. Nice. Profile phone, GPS. Normal naman yan. Tingnan natin to. Open to see your card. Ito mga notifications. Tapos yung brightness, naka-auto siya. Hi, guys. Ang tanong, mare-recommend ko bang bilhin to? Actually, kung may budget din lang kayo, why not, di ba? Ang ganda Swerte naman nung bumili nito na tropa natin. Yung nagpadala nito para i-review daw natin. Ang ganda niya, guys. Puro ang ganda. So, ang isang problema lang siguro dito, medyo mabigat siya. Baka pag nag-gravel ride tayo ay, wag naman sana, pero baka tumilapon siya, no? Pero tingin ko hindi naman. Okay. So, ito pala, madalas nasisira to yung mount na to. Pero, sa nakikita ko, meron siyang screw. So, detachable siya. So, meaning, pwede mong palitan tong part na to kung wari nasira. Diba? Galing. Okay, naisip nila na to. Kasi yung dati, pag nasira to, kailangan mo na lang bumili ng parang, pwede mo, i-google mo na lang, ipa-permanent mo na lang doon sa ibang mount para maikabit mo siya doon sa barfly. Pero ito, replaceable. Diba? Ang galing naisip nila. Ay, grabe. Guys, sa totoo lang, ang number 1 na kapansin-pansin dito, yung screen niya. Sobrang ganda ng screen. Malayong malayo doon sa mga previous na generation. Ang vivid, try natin i-max yung, yung brightness. Ayun, kita nyo, napakalinaw. Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice nung cellphone ko yung, yung linaw niya. Pero, ganda ang linaw. So, lagay lang natin sa gitna. Hi! Yun. So guys, yung isang napansin ko nga dito, nung sinetup ko siya, QR code na. So, in-scan ko yung QR code, then nag-setup na siya ng kusa. As in, next na lang ako. Tapos, lahat ng sensors na connected dun sa dati kong Garmin, automatic, nakasave na rin dito, di ba? Grabe, hindi ko na kailangan i-setup pa isa-isa. So, yun nga, yung heart rate monitor ay kinabit ko sa braso ko. Matic, na-detect niya. So, yung screen size pala nito ay mga 3.5. Tapos yung pixels nito ay 400 by 800 pixels. 1000 nits. Kaya napaka-bright niya. As in, ang ganda. Then, yung isang napansin natin ay yung touchscreen niya ay sobrang suabe. Para kang gumagamit ng cellphone. Based dun sa specs nito, ang battery nga niya ay 20 hours kapag lahat ng devices or mga sensors ay connected. Pati sa cellphone. Pati mga notifications, pati yung paggamit na nung bell, nung tumutunog. Patunogin nga natin ulit. Wow! Okay, pati yun. Then, USB Type-C na siya, yung charging niya, yung charger. So, ito pala, meron siyang navigation na feature. Pakita ko sa inyo.
Yung mga navigation feature nito actually makikita din naman natin doon sa ibang Garmin eh. Pero kasi ang ganda ng kulay niya, di ba? Shucks, courses, browse map. So, pwede natin i-browse yung map. Yun, oh. Galing. So, hindi muna natin gagawin yung yung pag-create ng route, pero kaya din niya mag-create ng route dito dahil touchscreen nga siya, di ba? So, meron pala tong 64 gigabytes na memory. Syempre, yung mga rides natin, kailangan i-save dito, pati yung mga routes, kailangan i-save dito. Hindi ko alam kung pwede mag-store ng music dito. Baka pwede tayo mag-play ng MP3. Malay nyo, di ba? May speaker nga siya eh. Hindi ko lang alam kung yung tunog nung bell niya ay pwedeng ibahin. Pwede natin explore later. Baka nasa settings lang yan. So, katabi ng navigation, meron siyang training. Yan. So, meron siyang mga workout, power guide, smart trainer, set target. Galing. Tingnan natin workout. So, may daily suggested workout siya. Segment. Set target. May target distance. Okay, nice. Power guide. Guys, yung touch niya, sobrang swabe. Hindi ko siya dinidiinan. As in, dumikit lang talaga. As in, nagre-respond na kagad. So, konting touch lang ng finger. Wala akong masabing negative dito, guys. Sa totoo lang, wala akong masabing negative. Siguro yung weight, yun yung problema. So, merong isang magandang improvement pa pala dito sa software nito. Kasi yung napansin ko dun sa previous na Garmin ko, kapag umaahon ako, as in matarik na yung, stiff na yung inclination, pero yung nakikita kong percentage nung grade ay sobrang baba pa. So, parang mga 5% pa lang yung nakikita ko dito. Pero in actual, nasa 12% na siya or 14%. So, medyo delay kasi yung calculation niya ng percentage. So, yung isang improvement dito ay mas mabilis na ngayon yung pag-detect niya ng actual na inclination or nung grade nung kalye. Tapos, meron siyang tinatawag na Garmin Pay. So, yung card mo, pwede mong i-save na dito para pagka magbabayad ka sa mga stores na gumagamit ng credit card, pwede mong i-tap na lang to para makapagbayad ka. So, yung isa pa, yung napakita ko nga kanina, meron siyang mga hazard na features na pwede mong i-alert yung mga kasama mo sa ride tungkol dun sa makikita mo. Kung may nakita kang aso, potholes, may mga hazard sa kalye, pwede mong i-mark dito para pagka madadaan sila sa area na yun, ma-notify din sila. Magpa-pop up yun dun sa Garmin na device nila. Sobrang gandang feature! Tapos yun nga, meron siyang group ride na feature, which I think ay present din siya dun sa mga dating generation ng Garmin Edge. Maganda sana kung merong screen protector to. Maganda ibili ng may-ari itong Garmin niya. Para hindi magasgas yung screen. Sobrang ganda ng screen, guys. Sobra. Tingin ko yun lang muna yung masasabi natin. Tatanungin ko siya kung pwedeng gamitin ko muna sa ride ito bukas para matesting ko. Para mas mabigyan ko ng actual na ride na review. Especially yung mga Climb Pro, di ba? Kasi may Climb Pro to. So, kaya niyang i-analyze agad ahead yung climb, yung stiffness niya. So, ipapakita niya sa yung color gradient nung kalye. Tapos ito pala ay IPX7. So, meaning kahit malubog mo siya ng 1 meter. So, okay lang siya. Pero wag lang lalagpas ng mga 30 minutes. Tapos, ang alam ko, meron siyang alarm kung ano yung road type or road surface na dadaanan natin. For example, merong gravel na dadaanan. I-alert ka niya. So, actually, overall, ang masasabi ko, medyo pricey ito kasi, as in, mahal talaga. Medyo mahal talaga. So, pero, tingin ko, medyo sulit yung yung for that price. Medyo sulit yung features dito, So, yun lang guys. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. Hopefully, meron kayong natutunan. Okay? Again, this has been Aris Manalog from Aristocrata Studio. See you again on our next uploads. Bye-bye. Ito ba yan? Pasko baka magasgas eh.